pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nag-trending nga itong revelasyon ni Cassie Binag. So ngayon naman pakinggan natin ang opinion po dito ni Attorney Harry Roque, no, sa kanyang programa kanina patungkol po dito sa mga revelasyon po ni Cassie Binag. At ano po ang implikasyon nito? Ano ang dapat gawin ng taong bayan at the same time dito sa administrasyon na ito na involve ang ating presidente Bongbong Marcos. Okay? So pakinggan natin yan si Attorney Roque mamaya at magre-react po tayo sa kanyang mga sinasabi. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan kasi dalawa lang po ang topic natin ngayon, ha. Itong si babanatan lang natin itong sablay na komento dito ni Attorney Larry Gadon. Ano ba yung sinabi niya patungkol dito kay VP Sara? Sabi lang niya naman na ito rang 500 million na nagasta in 1 year ni VP Sara patungkol po dito sa kanyang security personnel. Buti na lang sana raw na ito ay itulong sa mga mamamayang Pilipino, yung mga mahihirap. Yan ang sabi niya. Sabi ko, sablay na naman itong si Gadon na ito. Sabi ko nga itong si Gadon naging attack dog na ng administrasyon. Ako pa sa inyo, Gadon, no? Na lagi kang tumatakbo na hindi ka naman nanalo-nalo, no? Ako pa sa inyo, tumahimik ka na lang kasi wala ka ng future sa politika. Noon dati hinahangaan ka ng mga taong bayan kasi kumakampi ka ngayon kay Duterte dati, di ba? Pero ngayon, isa ka pala sa mga walang bayag at walang prinsipyo na politician. Isa lang ka dun sa mga mga matatawag nating kung saan yung malakas, doon lang sila. Okay? So mamaya, yun ang ating pag-uusapan. Babarahin lang natin itong mga pinagsasabi ni Gadon, no? At babasahin natin ang buong detalye dito sa balita ng I think Philippine Star din, no? Okay. Bago ang lahat, no? Bago natin ito sisimulan, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating video sa Facebook at YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na balat. Ayan, so simulan na natin ang ating talakayan. Okay? So, ito na nga, no? Unahin muna natin itong kay Larry Gadon, no? Mainit na mainit itong balita ngayon, tungkol itong mga banat ni Gadon, no? Patungkol po kay VP Sara. Alam naman natin si Gadon, part ito sa ahensya ng gobyerno, no? Ito po ay kaalyado po ng administrasyon, no? Isa siguro ito sa gabinete si Gadon. So, syempre, si Gadon po ay mag-aatake dito kay VP Sara. Hindi ko nga maintindihan na bakit itong si Gadon, ha? Hindi ka naman inaway ni VP Sara, Gadon. Pero bakit ikaw, ha? Kailangan mong atakihin itong si VP Sara ngayon. Hindi namin maiintindihan, Gadon. Tanong ko lang sa iyo, ganyan ka na ba kasipsip kay PBBM? Ha, Gadon? Halos nga hindi ka bigyan ng posisyon ni PBBM Buti nga binigay sa iyo yung posisyon na yan. 'Di ba? Nakakahiya ka Kasi bakit ko nasabing nakakahiya? Dahil it's very obvious na nagpasipsip ka kay PBBM dito sa mga ginagawa mo. Tapos ang pinagtripan mo si VP Sara? Ha? Bakit ba natin topic itong si Gadon ngayon? Ito lang naman ang sinasabi ni Gadon. Ipapakita ko sa inyo, ha? Papakita ko sa inyo itong sinabi ni Gadon. Kasi dapat nating ipagtanggol ang ating VP Sara kasi nananahimik yan Kayo, wait ka lang, Gadon, ha? Kasi itong si VP Sara, hindi naman ito nagbabantay kung sino ang kanyang babanatan. Never mong nakita itong si VP Sara na babanat yan sa mga pasaway sa politiko. Hindi yan nangingialam sa buhay ng iba. Pero kayo, nangingialam kayo Ang dami nyong trabaho, pero si VP Sara pa talaga ang kukomentaryuhan nyo niyang ganyan. Na ang yabang-yabang mo, Gadon, na akala mo, kakampi ka naman ni Duterte dati. Di ba? Kakampi ka dati. Ngayon, na wala na sa posisyon, saan ka na ngayon? Akala mo may future ka pa sa politika? Wala ka na. Ito yung sinabi ni Gadon, Sige. Ito yung sinabi ni Gadon. Sabi niya dito, 500 milyong gastos ng gobyerno
sa security ni VP Sara, yan ang sabi ni Gadon, 500 million gastos ng gobyerno. Eh ano ngayon kung 500 million? Ang tanong Gadon, napunta ba ito sa bulsa ni VP Sara? Kinain ba ito ni VP Sara? Nasa pamilya ba ito ni VP Sara itong 500 million na gastos ng gobyerno sa security ni VP Sara? Wait ka muna, sa banat ko mamaya. Ibinunyag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation o PAPA, Secretary Larry Gadon, na gumastos ang gobyerno ng nakakagimbal. Talagang ginamit pa talaga niya ng word na nakakagimbal. Pero hindi kayo nagigimbal doon sa 1.4 billion a day. Diyan sa flood control project na ipinagmayabang ng amo mo. Ikumpara mo raw yan ng ang 500 million a year, how many days ang one year? 365 days. 500 million. Kayo one day lang 1.4 billion Gadon. So nasaan na ang utak mo Gadon? Kung ikukumpara natin yan sa flood control project ng amo mo. To think, ang 1.4 billion project, sabi ng Senado sa hearing nila, puro lang naman kayo feasibility study, nakakahiya naman kayo. Tapos 1.4 billion a day. Tapos pinag-iinitan mo itong si VP Sara sa kanyang 500 million? Hindi ka ba nag-iisip ka doon? Attorney ka ba talaga? Sa logic mo na yan, sa pagbabatikos mo ni VP Sara ng ganyan, talaga bang attorney ka? Kaya nga palang hindi ka manalo-nalo eh. Buti na lang, no? Alam ko na hindi ka pala dapat iboto. Kasi binoto kita eh. No, aaminin ko binoto kita. Di ko lang maintindihan kung when kita binoto pero sumuporta ako sa mga mo dati eh. Yung mga pagmumura mo sa daan dati. Na-appreciate kita. Magaling tong taong to eh, prangka. Pero ngayon, kayong ako na mismo ang magsasabi dito sa aking mga audience sa Don Mar TV, huwag nyong iboto itong taong ito dahil ang utak nito kasing utak lang ng aso. Hindi mo, bago ka nagsabi dyan sa 500 million na ginasta in a year, Gadon, isipin nyo muna kung yung mga amo ninyo, magkano ang ginasto nila. Kung i-compare mo kay VP Sara, nakakagimbal. Yan, nakakagimbal pa talaga yung ginamit mo na higit na 500 million para sa 433 security detail ni Vice President Sara Duterte. So dito ko, I therefore conclude na ito palang si Gadon nangingialam sa buhay ng ibang may buhay. Imagine sa kalalaki mong ganyan Gadon, babae yung vice presidente natin, nangingialam ka? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo Gadon? Nasa posisyon ka, diba? Advisor ka ng poverty alleviation. Pero, instead na magtrabaho ka dyan, nangingialam ka pa kay VP Sara. Bakit mo? Ito yung aking ipa-inject sa utak mo Gadon Bakit mo pakikialaman ang 500 million ni VP Sara? In a year ito kung ito yung i-analyze mo, 500 million ang nagasta ni VP Sara. I-shoot mo ito sa utak mo Gadon. Itong 500 million na ito na pinag-iinggitan mo, hindi si VP Sara ang hindi niya nabulsa yung 500 million na yan. Yang 500 million na yan, ito this is my own analysis, this is my own opinion, ginasta ito sa kanyang mga security. Hindi natin alam sa kanilang pagkain, sa kanilang uniform, sa kanilang mga sasakyan pamasahe o kung ano-ano man dyan. At saka ang sweldo nila, 500, lahat-lahat yan 500 million ang ginasta. Because when you are talking about ginasta ito sa gobyerno ng kanyang security, lahat-lahat na yan. Diba? Yung kanilang mga siguro, yung kanilang pangangailangan bilang security. So lahat yan binuhos yung 500 million na yan. Ibig sabihin, hindi po hawak ni VP Sara ang 500 million Gadon. Hindi niya yan binulsa. Oh yes, gumasta siya ng 500 million in a year, in 365 days. Okay? Isip-isip rin sweldo ito ng mga security. Ngayon, ang tanong, nasayang ba ang 500 million pesos? Yan ang malaking tanong. Do you think Gadon nasayang? Nakita mo ba na si VP Sara na nadihado ang kanyang seguridad?
Nakita mo ba na si VP Sara muntik nang nasyutay? Nakita mo ba si VP Sara na merong nagbabanta sa kanya? O may nagpapakitang naalanganin ang kanyang buhay? Nakita mo ba? Wala. 'Di ba? Meaning, yung 500 million na yan, effective ga doon. Meaning, kung effective yan, yung 500 million, ginasta yan ng tama. Nagutom ba ang mga security ni VP Sara? Hindi. Nagrereklamo ba ang mga security ni VP Sara na sila ay gutom? Sila ay hindi pinagsusweldohan? Hindi. Lahat yan ginasta sa 500 million a year. Meaning to say, ang 500 million pesos na inireklamo mo, na inggit ka, ito po ay nagasta ng tama at naging effective po. Ito. Ang tanong ko sa iyong gadon, yung 1.4 billion na ginasta nyo everyday sa flood control project, naging epektibo ba? Naging epektibo ba gadon? Hoy gadon, naging epektibo ba? Nagmamayabang po during the SONA na marami na raw natapos sa kanyang flood control project, 5,500 kung anong etc. dyan. After 2 days, binaha tayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman